Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 6, 2024. Patuloy pa rin umiral sa ating bansa ang easterlies, kaya asahan pa rin po natin yung malinsangan at mainit na panahon. Posible pa rin nga po na pumalo ng hanggang 41 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang heat index na mararanasan ng ating katawan, lalong-lalo na nga po sa Metro Manila. At posible naman dito sa may parte ng Tugigaraw, Apari, ay posible naman umabot dyan ng hanggang 45 degrees Celsius. At meron na nga po tayong minomonitor na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dalawa nga po yung magiging posibleng senaryo nito, ayon nga po sa ating mga weather agency. Sa European Center naman, ito ay posibleng dito sa may parte ng Mindanao. Sa Global Forecast System naman ay aangat po yan dito sa may parte ng eastern section ng Visayas or ng Bicol region. Dito naman po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, asahan natin na maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, asahan natin may tsansa ng pagulan ng western section ng Mindanao at makulimlim ang kaulapan ang dulong bahagi ng Palawan. May tsansa ng mga scattered rain shower ang parte ng western section ng Luzon, maging dito nga po sa may parte ng Mindoro provinces. Dito nga po pagdating naman ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan nga po natin may tsansa pa rin ng pagulan ng western section ng Mindanao, maging ang western section ng Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa advanced weather forecast ng European Center, pagdating nga po ng May 7, ito nga po yung ating low pressure area outside PAR at patuloy pa rin naman po makakaranas ng mainit at malinsangang panahon ang ating bansa. Pagdating naman po ng May 8, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing posibleng sama ng panahon. At pagpasok naman po ng May 9, sa labas pa rin po yan ng ating bansa at magkakaroon nga ng range of high pressure area at magkakaroon ng mga posibleng pagulan sa parte ng Luzon. Pagdating naman po ng May 10, yung low pressure area sa labas ay posible nga po yung maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Asahan pa rin po natin na magkakaroon nga po ng mga pagulan sa parte ng Luzon hanggang dito nga po yan sa may parte po ng Mindanao. Pagdating naman po ng May 11, tuloy-tuloy nga po may tsansa ng pagulan ang parte ng Luzon. Meron din mga pagulan sa Visayas at western section ng Mindanao. At asahan nga po natin itong low pressure area o yung sama ng panahon ay sa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 12, dito nga po mas kumakapal yung kanyang kaulapan at may tsansa pa rin po ng mga pagulan dito nga po sa may parte ng Palawan, western section ng Luzon, may mga tsansa nga po yan ng pagulan. Pagdating naman po ng May 13, dito nga po pagdating ng May 13, yung extension ng kaulapan nitong low pressure area, makikita natin as tropical depression na to. Ito po yung nag-intensify na into tropical depression or mahinang bagyo. Yung extension ng kanyang kaulapan ay magpapaulan na po yan sa may parte ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas at may tsansa rin ng pagulan sa western section ng Luzon. Pagdating naman po ng May 14, posible nga po yung pinakasentro nito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility at asahan nga po natin na magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagulan sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng May 15, yung pinakasentro po niya ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay bahagyang humina at magpapaulan pa rin po yan sa may parte ng Mindanao. Pero dito naman po sa Global Forecast System, ito pong bagyo na to ay posibleng lumakas. Kung mapapansin nga natin, magkaiba yung prediction ng Global Forecast System at ng European Center. Pagdating nga po dito ng May 9, dito mapapansin natin malawak yung kanyang sirkulasyon
At pagdating naman ng May 10, dito nga po ay posibleng maging bagyo na siya, nasa labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng May 11, nasa labas pa rin po yan ng ating bansa. At pagdating nga po ng May 12 ng hapon, posible nga po yan, May 12 ng hapon o ng gabi, posibleng pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility. Dito mapapansin natin yung lawak at laki ng posibleng bagyo. Pagdating naman po ng May 13, ito po yung nasa eastern section ng Caraga region. At pagdating naman po ng May 14, nasa eastern section na po yan ng Visayas. At pagdating naman po ng May 15, dito nga po, by May 15, nasa eastern section na po yan ng Catanduanes. Kung mapapansin nyo po, magkaiba ang advanced prediction ng Global Forecast System at ng European Center. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng sama ng panahon na ito na ating iminomonitor. At bukod nga po dyan, meron po tayong isang posibleng asahan na mabubuong sama ng panahon dito naman sa may western section ng Luzon. Again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.